Praise the Lord! Magandang araw po sa inyong lahat. At sa pagpapatuloy po ng ating topic na exercise increases strength, napag-usapan po natin kahapon na ang ating pong katawang lupa, itong body, ay kailangan po mag-exercise. Di ba? At gayon din ang ating pong mentality, yung ating pong soul. Yan. So, puntahan po natin muli ang verse na ating pong binasa kahapon. Ang sabi dito sa 1 Timothy 4:8, sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito ay may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kung hindi maging sa buhay na darating. So, kamusta na? Nakapag-exercise ka na ba? Kung hindi pa, mag-decision po tayo ngayong year na to, palakasin natin yung ating katawan. Para lang sa ganon, may nakita po ninyo yung benefits ng exercise po ninyo. Amen? Para tayo po ay hindi may stress, hindi tayo magkasakit. Kailangan tayo ay patuloy na maging blessed ang ating pong buhay. Sapagkat ang ating pong katawan, ito pong katawang ito ay templo ng banal na espiritu. Huwag po natin itong pababayaan. Huwag po natin itong pababayaan na kulang sa tubig, di ba? Sabi nga ng doktor, you have to drink 8 glasses a day. You have to eat good foods, hindi po mga junk food. Kaya iwasan na po natin yung mga too much junk food po dyan. Amen? Eat po tayo ng proper diet, vegetable, fish, di ba? At mga fruits, kailangan po natin yan. And also exercise nga po. Hindi lamang po puro kain, kailangan din nating pagpawisan. So I encouraging everyone na kahit hindi po tayo pumunta sa mga parks o sa mga magagandang tanawin na lugar para tayo mag-exercise, even every day in our workplace po, we can exercise po. Puntahan niyo lamang po ang internet at maghanap po kayo ng stationary exercise, kung tawagin ko po dyan. Ito po ay ginagawa ko rin personally. Hindi po kasi ako minsan nakakalabas para mag-jogging or mag-running, mag-walking. Doon lang sa bahay. Okay. So, paano pong gagawin natin yan? Even while you're working, meron kayong pwedeng tumayo, maglakad-lakad habang may ginagawa kayo sa computer po ninyo. Nang sa ganun, maiwasan nyo rin po yung pag-frozen shoulder, pananakit ng mga kamay po ninyo, di ba? Even your back, your legs. Okay, so para mag-move po yung inyong mga muscles, yung mga tissues, di ba? Even your blood. Kaya magiging strong po tayo. Amen? At ang pangalawa po na napag-aralan po natin ay patungkol po yung mental strength po natin, which is our soul. Okay. So, sabi nga ng 2 Timothy 2:15, sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Paano magiging kalugod-lugod ng isang Kristiyano o ang isang mananampalataya kay Kristo kung hindi naman niya alam ang salita ng Panginoon? Unfortunately, marami po akong kilalang tao na hindi naman mga Christian daw sila, pero they don't bother na magbigay ng time para magbasa ng salita ng Diyos, pag-aralan ng salita ng Diyos. Marami silang reason. Lahat naman po magkakaroon ng reason. Actually, dumating din po ako sa ganung puntos ng buhay ko. Pero I have to decide for myself na kailangan ko talagang unahin si Lord. Amen? Ganun din po tayo. Para malaman mo kung ano yung mga ayaw ng Panginoon at yung pwede kalugod-lugod nga sa Diyos, sa paningin ng Diyos. At nangan sa ganun, magamit mo siya sa buhay po natin. Yun yung tinatawag nating life application. Kaya po nakakalungkot po, marami nagde-declare na sila daw po ay mananampalataya, pero hindi nakikita sa buhay po nila ang salita ng Panginoon. Na namumuhay pa rin po sila sa lumang pagkatao po nila. So, I encourage everyone who listens na nag-aaral po ng salita ng Diyos dito sa vlog na ito. Hindi lang mo kailangan basahin ang salita ng Diyos, kailangan niyo po itong pagbulay-bulayin at i-apply sa inyong sarili. Yan po ay importante. Kasi wala pong magiging kapakinabangan ng ating pong buhay kung nabasa lang natin yan para nakarinig ka sa iyong kabilang tenga at nilabas mo sa kabilang tenga mo at walang nangyari sa'yo. Ganun po yun. So, kailangan natin, pag ito ay narinig po natin, nabasa po natin, may kagaya nito na may nangangaral, isulat po natin. Notes po niyo yan. Tapos, Lord, tulungan nyo. Manalangin ka, Lord, tulungan nyo po ako paano ko ito i-apply sa buhay ko. Amen? That's why madalas ang tinuturo ko po sa inyo is very simple life application po na kung saan makakatulong po sa inyong pong buhay pananampalataya. Kasi nga po, maraming tao ay hindi po talaga ginagawa ang salita ng Panginoon. They are just there to go to the church, local church po nila, at nakikinig lamang din. Paglabas po nilang simbahan, walang bago sa buhay po nila. So number 3,
Dito po tayo sa number 3. Ano po ba yan? Pag-aralan natin yung body, soul, di ba? Yung sa physical body natin, exercise, yung ating soul naman, yung ating mentality, yung exercise tayo sa ating pagbabasa at application ng ating pong napapag-aralan. Number 3, exercise increases spiritual strength. Ito po yung ating spirito. 1 Timothy 4:7, sabi dito, huwag mong pag-aksayan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Ito po ay muli, basahin ko ulit, 1 Timothy 4:7. Huwag mong pag-aksayan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. You can determine ang mga bagay na walang value. So don't spend too much time doon. Wag naman po nating hindi ibig sabihin, bigyan natin lang limitation po. Kasi sayang yung time natin, di ba? Para kang galaw ng galaw pero wala naman palang pinatutunguhan yung ginagalaw po ninyo. Amen? Sabi dito, sa halip, sanayin mong iyong sarili na sa maka-Diyos na pamumuhay. So, how can you live na maka-Diyos na pamumuhay? Yan ang question. Of course, babalik tayo sa number 2, kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, hindi tayo makakapamuhay na maka-Diyos. Ganun lang po kasimple. Because the instruction is all there. In the Bible, in the scriptures, di ba? Ang kailangan natin i-apply. So we cannot live a godly life kung hindi po natin ito na-apply. Unfortunately, sabi ko nga po sa inyo, maraming may alam. Nag-aral pa sila ng salita ng Diyos. Pero hindi makita sa kanila ang salita ng Diyos because they don't apply the Word of God. So sabi ng Panginoon dito muli, mamuhay tayo ng maka-Diyos. So we gain spiritual strength as we wait on God in prayer and claim His promises. Pansinin po ninyo, sa araw ng Pasko, di ba? Easter Sunday, maraming tao sa mga local churches. Pero pagdating sa prayer meeting time, marami bang tao? So that's the truth. Because people don't want to go to prayer. Parang boring sa kanila ang panalangin. Parang boring sa kanila ang pagbasa ng salita ng Diyos. Pero when we have needs, immediately pupunta tayo kay Lord, di ba? When we have needs, we plead for God to answer our prayer. Pero ayaw naman natin mag-spend ng time kay Lord. Waiting on God, di ba? Sabi nga ng Bible, sabi nga ng Panginoong Hesus, hindi ba kayo makapag-intay ng isang oras man lamang? Diba? Ibig sabihin nun, di ka ba pwede mag-spend ng 1 hour in 24 hours a day para sa Lord? So, waiting on God is not on, Lord, ano ba ang hintayin ko sa iyo dito? No, hindi po ganoon. Ang waiting on God, be in His presence. Pumunta ka dun sa presensya ng Panginoon sa pamagitan po ng pag-awit mo ng papuri sa Kanya at pagsamba, manalangin ka, di ba? Habang ikaw yung babasa ng salita ng Diyos, be in the quiet place. Be in your quiet time. And in prayer, 'di ba? Makikita mo parang yung other term kasi ng ginagawa ng mundo po, sinasabi po nila, this is meditation. Hindi po. Meditation is parang yoga. And this is not that. Sinasabi po ng Panginoon dito, wait on the Lord, be in His presence, worship God. Worship God. At sa panalangin mo, hindi ka puro petition prayer. Manalangin ka, Lord, tell me what you want me to do. Speak to me, Lord, while I'm waiting on you. Amen? So doon ka makiniig sa Panginoon, doon ka mag-dwell sa Panginoon. Hallelujah. So we will become mature Christian as we increase the fruit of the Spirit in our lives. Kasi nga templo tayo ng Banal na Espiritu, right? Naalala niyo po yon? Sa number 1, we are the temple of the Holy Spirit. So, pag ina-apply natin ito, yung 3 points na to, nagmamature po tayo, nagmamature tayo. Then, nakikita sa buhay po natin yung Word of God. Nakikita sa buhay natin yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ito po ay matatagpuan nyo sa Galatians 5, verse 22 to 23. Yan po yung magmamanifest po sa atin. So when we are healthy Christian, body, soul, and spirit, may manifestation po yan. Kumain ka na maraming pagkain ng mga bawal, may maraming matataba, makolesterol, makikita po yan sa dugo po natin, magmamanifest po yan sa dugo natin. So kumain ka ng puro salita ng Diyos, sa presensya ng Panginoon, makikita po yung magmamature po natin. It's not in the knowledge, but it is the application because the body will consume what we feed to our bodies.
to our body, to our soul, and to our spirit. Amen? So ito po, I hope na encourage ko po kayo. I hope may natutunan po kayo sa ating mong pinag-aralan sa 2 araw na ito. At tunay nga ay ang dalangin ko, patuloy kayong lumago sa pananampalataya, patuloy na lumakas ang inyong pananampalataya sa Panginoon at lumalim sa pag-ibig sa ating Diyos. Manalangin po tayo. Marami pong salamat muli, Panginoon, sa inyo pong tinuturo sa amin. Nawa, ang bawat isang nakikinig at nakapanood nito, Lord, makita nila, Lord God, ang katayuan nila bilang mananampalataya at kayo po mismo magpalakas sa kanila. Maging strong Christian sila at maging matured Christian sila, Lord. Ano man ang mga ah, excuses, ano man ang mga dahilan nila, Lord, I pray na makita nila ang value ng inyong pong salita, ang value ninyo bilang isang Diyos na buhay. Kaya po Lord, thank you o God, bless niyo po ang mga anak po ninyo at tunay nga sa patuloy na pag-aaral po namin ng inyong salita, Lord, patuloy kang manahan sa amin, give us more wisdom and life application o God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. So God bless you all. Kita-kita po tayo sa susunod na linggo.